Well, praise the Lord. Yan po ang aking anak na si Jairi. At sa oras na ito, bilang dugtong po ng aking i-share patungkol po doon sa salita ng Panginoon na ibahagi ko sa inyo. Sa oras po na ito ay magbibigay po ako ng mga insight patungkol po doon sa about loyalty. Now, dito po sa 1 Corinthians chapter 4 verse 2, nakalagay po dito, moreover, it is required for a steward to be faithful or to be loyal. Sa other translation, managers are required to be trustworthy, or managers are required to be loyal or faithful. Nire-required pala ng Diyos na kapag tayo po ay naglingkod, ay maging tapat po tayo. Nire-required pala ng Diyos na tayo bilang steward, katiwala o manager. Pansinin ninyo mga kapatid, sa mga bangko, sa lahat ng mga company, may mga area managers. Dito nga lang sa Bombo Radio, may area managers, may station manager. Itong mga ito, may mga hinahawakang mga tao. Ibig sabihin ho, hindi ho pala madaling maging manager. Bawat pala naglilingkod sa Panginoon, tinawag tayong managers kasi ang ipinagkatiwala sa atin, yung misteryo ng kanyang kaharian, which is the Word of God. Wala naman kasing makakaalam patungkol sa Diyos o sa kaharian ng Diyos, ang langit, o lahat ng mga benepisyo patungkol sa gagawin ng Diyos sa isang tao, kung hindi po sa pamamagitan po ng Biblia. Ito'y hindi po niya ipinagkatiwala sa mga mahal nating mga senadors, sa mga congressman, sa mga mayor, sa mga abogado. Kasi mayroon din po silang mga aklat na binabasa patungkol sa kanilang mga kinagampanan na trabaho. Ang pinagkatiwalaan ng Diyos patungkol sa kanyang salita yung mga pastors, mga lingkod po niya. Kaya hindi pala madali yung tinanggap natin. Ngayon, hindi naman tayo pwedeng maglingkod na walang mangunguna sa atin. Liban kung ikaw mismo ang tinawag ng Diyos na manguna. Pero tayo po na mga nasa ilalim ng isang pamunuan, yun po yung mangkahi ng Diyos. Sapagkat yung namumuno naman sa atin ay tapat naman siya sa tawag ng Diyos sa Kanya. Tayo po ay sumunod doon sa tawag sa Kanya. So nagkaroon ngayon ng corporate work at yung anointing na gumagalaw doon sa pamilyang yon o sa grupong yon ay gumagalaw sa lahat ng mga sumasang-ayon. That's what we call the corporate anointing. So ngayon, ang sinasabi ng Biblia, hindi mo naman pwedeng sabihin maging tapat ka sa Diyos at doon naman sa sinasamahan mo na grupo o isang organisasyong pananampalataya ay magiging hindi ka loyal, okay, o magiging kontra ka sa lahat ng mga layunin niya about their vision, pangitain na hindi ka sumasang-ayon. Hindi yata tama ito. Kasi hindi ka naman talaga pwedeng maglingkod sa gobyerno, mga halimbawa sa sundalo, na ikaw ay makakaliwa. Right? Ibig sabihin, pag pumasok ka na sundalo sa gobyerno, lahat ng pamantayan, pamamaraan, lahat ng mga dapat ipatupad sa pagiging sundalo sa gobyerno ay susundin. Yun po, maging tapat ka.
kahit ito ay medyo mahirap, o medyo nasasaktan ka, o maging delikado yung buhay mo, magiging tapat ka sa iyong tungkulin. Iyon yung binabanggit ng Biblia sa 1 Corinthians chapter 4 verse 2. It is required for a managers to be loyal to his master. Well, we have one master, which is the Lord Jesus. And if we are loyal to our Lord Jesus, of course, we have to be loyal to those people whom God choose to be our leader. Maging loyal po tayo. Okay, yun po. Ngayon, dahil kailangan po talaga sa bawat aspeto, sa bawat kinalalagyan natin, maging tapat po tayo sa ating mga tungkulin dahil hindi madali yung pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Uulitin ko po, mga kaibigan at mga kapatid, hindi madali yung ipinagkatiwala sa atin. Bilyon ang tao sa mundo. Bakit hindi mo maitanong sa sarili mo? Bakit ako pa? Na hindi naman mayaman, hindi naman sobrang matalino. Bakit ako ang napili para ipahayag ang salita ng Diyos? Isang napakalaking pribilehiyo yan, mga kaibigan. Dahil kung ang Diyos ay namimili ng tao, hindi tayo papasa. Ang pipiliin ng Diyos ay ang mga batikan na mga abogado, mga matatalino at matatalas ang kanilang mga isipan. Pero hindi niya napapansin. Maging si Moses ay ayaw niya noon na humarap kay Paraon dahil sabi niya, mabagsik yun at ako ay hindi karapat-dapat na humarap sapagkat hari siya at ako ay hindi marunong magsalita, pautal-utal. Pero anong magagawa niya? Pinili siya ng Diyos. Ang sabi nga ng Diyos, sino ba ang nagbigay ng bibig, ng dila? Di ba ako? So ang Diyos ang nagbibigay. Ay mapasalamat po tayo because God entrusted unto us the mystery of His kingdom. Yan po ay isang napakaganda. Ngayon, mayroon po akong three reason why people become disloyal. May mga tatlong dahilan kung bakit may mga tao na naglilingkod sa Diyos at sa kanilang mga pamunuan na sintomas ng sila hindi nagiging tapat. 3 reasons why people are not disloyal. Number 1 is independency. Ano yun? Unti-unti na siyang hindi nagiging tapat o trustworthy o loyal kasi nagplano na magsarili. Yung pangako niya noon na maglilingkod siya sa ilalim ng pamunuan yan at magiging tapat, unti-unti nang nabura sapagkat pumasok sa kanya yung word na independence. Ano man yung layunin niya, ito may maganda. Pero naniniwala ako kung maganda ito, nagtinig ang Diyos at ang paghihiwalay ay walang kahalong masasaktan. Pero tanang sa aking paglilingkod, sa napatagal ko ng paglilingkod, almost 29 years na ako sa kay Lord, bihira po at halos wala pa akong nakita na naging disloyal o humiwalay na naging maganda po ang dahilan. Kasi ang tinutukoy ko dito, kapag ikaw ay nag-independent o humiwalay, kailangan nagsalita mismo ang Diyos ng personal sa iyo. Pero karamihan kasi galit, ngit-ngit, sama ng loob. Because they don't want the operation of that ministry na kinalalagyan nila. So kailangan na nilang umalis sa akala nila na sila ay makakalaya. And sometimes ganun nga ang kanilang mga nagiging pahayag. Nakalaya na nga. Almost 15 years to 20 years, ngayon lang niya nalaman na pwede palang lumaya. Hindi ba alam mo na within 1 year or 2 years, doon sa pamumuno ng isang pamahalaan, isang asosasyon o grupo, alam mo na kung ikaw ay bilanggo, alam mo na kung ikaw ay hindi tinatrato ng maganda. Bakit kailangan po magtagal ng 10 years para sabihin mo na ikaw ay nahihirapan? Di po ba? Yun po ang ibig ko sabihin. Number 1 is independence. Ano yun? Gustong magsarili. Gusto niya magsarili. That is the number 1. Kaya papasok na ang disloyal. Ano man yung mga naipangako niya noon,
parang gusto lang nakalimutan na niya o hindi man niya nakalimutan, ay parang na-ignore na lang. Pangalawa, mga kaibigan at mga kapatid, ay about money matters. Minsan nakikita na ng mga tao pag tumatagal, parang sinasabi nila maganda palang maging negosyo ang isang leader sapagkat napapansin nila when it comes to money matter, mga kaibigan, ay gumiginhawa at gumaganda ang buhay sapagkat pinagpapala ng Diyos ang mga nangunguna o naging leader ng about the mystery of the gospel. Siyempre naman, kapag naglingkod ka sa Diyos at sumunod ka sa Diyos, pagpapalain ka ng Panginoon. So akala nila, isa ito na mitsa na pwede palang ikaw ay umaman. But they are wrong in their motive na ang paglilingkod ay hindi lang basta pagmamayaman. Pagpapayaman, ito ay tawag at kapag naging tapat ka, ikaw ay pagpapalain ng Diyos. Hindi pagpapayaman ito. Kung gusto mo talagang yumaman, magnegosyo ka ng tama at maayos, yayaman ka, mga kaibigan. Pero don't misinterpret me na kapag maglilingkod ka, magiging kang mahirap. Kung tapat kang maglilingkod, if you are loyal or faithful, then God will bless you. God not only bless you, but your family, your wife, your children, and even those people who are around you. Yan. Money matters. The reason why people are loyal in their promises to become a servant of God because of money matters. Dahil sa pera, mga kaibigan. Alam na natin yan. Yun ang ganun din sa mga business, sa may mga negosyo. Kapag isa kang katiwala, manager, pag nakikita mo na bilyonaryo na yung boss o yung amo at napapansin mo na ganun lang kadali pala, unti-unti ka nang nagre-resign at magtatayo ka na rin ng business na katulad din ng pinagkatiwala sa iyo. So, almost karamihan naman talaga naging disloyal o naging umalis ay nagpatuloy sa ibang ministry. At sabi nila, may tawag ako sa Diyos. May tawag ka sa Diyos, ito ang mungkahi ko. Magpaalam ka ng maayos at siguraduhin mo, kinausap ka talaga ng Diyos. Pangatlo, mga kaibigan, is that hungry of authority. Maraming tao na gusto nilang magkaroon ng sarili nilang mga tauhan, sarili nilang mga pastor o sarili nilang mga inuutusan. Ayaw na nila na lagi silang inuutusan o pinapagalitan. Kasi akala nila pag ikaw ang overseer, founder, ay nagagawa mo lahat ng magalit. Wala pa ngang nagdidisiplina sa'yo dahil ikaw yung namumuno. In compare kung tauhan ka lang, pastor ka, o tauhan ka doon sa isang company, mga kaibigan, pwede kang pagalitan, pwede kang pagsalita ng hindi maganda. Pero pag ikaw yung amo, ikaw yung boss, ikaw yung may-ari ng company, o ikaw yung founder, wala nagagalit sa'yo. Pero ito ang nakakatakot. Ano kaya't kung ang Diyos ay magalit sa'yo? Wala kang ang tinatakutan na pwedeng magdisiplina sa'yo. Dahil humiwalay ka na. Dahil sabi mo, I'm free. Pero ang tanong, yan ang nakakatakot. Mas maganda nga yung may nagdidisiplina sa'yo, na namumuno sa'yo dahil it takes 3 months suspension, 6 months suspension, kung mas malala, 1 year suspension. After that, na pwede ka na may balik. Paano kung walang nagsususpende sa'yo at gumagawa ka ng kalokohan? Mahirap yun. Bakit? Kapag Diyos, ang kamay ng Diyos, ang kumalaw sa buhay mo dahil sa hindi tama na ginagawa, matakot ka. Yun ang nakakatakot. Walang pamunuan na walang nakatataas sa Kanya. Lahat ng pamunuan, spiritual man o secular, ang pinakamataas dyan ay ang Diyos. Kaya yun po ang tatanda natin, mga kaibigan. Yung hungry of authority na akala mo wala nang pwedeng tumingin sa'yo. There is only one but big God who knows everything, and He is the judge of all the judges all over the world. Kaya nga po ako, sa tinagal-tagal ko na po akong naglilingkod, hindi man lang sumagi sa aking isip, at hindi nagtinig sa akin ng Diyos na sabi niya, o ikaw, Pastor Alex, pwede ka nang mag-umpisa ng isang malaking trabaho sapagkat marami na ang mga tupa na inalagaan mo. Wala. Kaya kahit po sometimes napapagalitan, of course, we have to abide. Yan po, mga kaibigan. Okay? So, yun po, mga kaibigan, mga kapatid. Three signs of disloyal is that
Yun po yung binanggit ko kanina, independency, then money matters, and hungry of authority. Well, maraming salamat sa ating lahat sa hapong ito at sa pagbabahagi ko po ng salita ng Panginoon. Pagpalain po kayong lahat sa lahat ng mga tagapakinig natin. Ang ating pong evangelist Emily Walat, saka si Sister Linda Walat, ang kanyang mga anak, sina Jackie and family, Brother Alvin Lanon and family, si Lily, Ageri, and Pastor, ang kanyang asawa. Okay, Pastor, what we call that, si Agiri. Okay, now, sa lahat po ng mga kaibigan natin pastor sa international, kumusta kayong lahat? Sa lahat ng mga pastors din ng Pilipinas, kumusta kayong lahat? Pagpalain kayo ng Panginoon. Well, sa ating mga kaibigan dito sa radyo, salamat din sa inyong lahat. Sa ating mga kaibigan sa engineering department, si Brother Lalata at si Brother Dangdin Ducosen. Siya nga pala ay si Brother Dodds Lalata ay medyo alis na po dito sa Bumbo at titira po sa Iloilo. At medyo sad, nakakalungkot dahil tagal din natin nakasama yung isang taong to. Pero kahit saan siya pumunta, I pray God will bless him. And someday, nakakapasyal po tayo dyan sa Iloilo. Brother Dodds Lalata. Sa ating mabait na SB, si Sister Charmy Sabigan, God bless you, sister, sapagkat ikaw naging blessing para tayo magkaroon ng programa dito sa radyo. Okay? So, sa lahat po ng mga kaibigan natin sa CMA, maging doon sa ICMF, okay? Sa aking pamilya, sa pamilyang CNCF Kawayan, God bless you all. Pagpalain kayo ng ating Panginoon.